Hello po, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapanalig, sa main at Pura Assembly, sa mga naka-FB Live at via Zoom. Salamat po at good evening sa iyo, Mr. Presider, Karandi. Happy birthday po kay Nanay Rosie ngayon at kay Krisha bukas, sa aking inaanak na si Mabi sa Friday sa 15 at kay Abi. At ako rin po ay magpapasalamat kasi salamat po dun sa magandang mensahe sa akin ng best friend ko Salamat Maring Bet at kulang ang isang oras para lang sabihin mo na yung love mo sa akin talagang feel na feel ko. Maraming salamat Mare. At ako rin po ay nais magpasalamat kasi nung ako'y 9 years old, akala ko po hindi na haba ang buhay ko matitigil sa 9 years old kasi yung inuupuan ko ng minsan dun ako'y nagbibilang ng pasko ng mundo at ako'y maraming nagbigay sa'kin, binibilang ko pagtayo ko, ano lang halos minuto lang may sumalpok pa na sasakyan. So ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil, in-extend niya ang buhay ko. May purpose pala kaya pa niya ako pinapahabang buhay para bigyan niya ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos ng Israel. Maraming maraming salamat po dahil sa darating na pagpapala, laragasa sa November 15. Kitang-kita naman ang aking kalusugan ay maganda at, sa lahat po ng biyayang binipagkaloob niya sa akin, sa Diyos po ang papuri. Ngayon po ay, pag-bear with me po, medyo overtime tayo ng konti kasi hindi ko puwedeng bilisan ang ating pag-aaral ngayon kasi nasa ika-3 at ika-4 na utos po tayo. Ang ating pong napag-aralan dati ay una at pangalawa. So, i-fast track na lang po natin ano po, para hindi tayo maghahol sa oras, ang ika-3 utos po, ang ating ika-3 at ika-4 na utos, sabi po, sa Exodus 20 verse 7, hintay lang natin yung pagpa-plus ni Elder JP. Salamat po. Exodus 20 verse 7. Sabi po, "You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name." Sa lahat ng utos, ito daw po, pag nagkasala tayo, using God's name, di tayo mapapatawad. Ang pagkaalam natin, huwag tayong mag-swear in sa pangalan ng Diyos o huwag daw tayo mag-curse under God's name. Kung ito po ang pagkakaalam natin, hindi po pala ito ang ibig sabihin ng ika-3 utos. Karamihan sa atin, pagkaalam natin ay mayroong 10 utos pero di natin talaga alam kung ano-ano ang napapaloob dito. Kaya salamat at ang buwan ng November ay itinalaga natin sa pag-aaral ng 10 utos. Step by step po tayo, tag-2 utos bawat Sabat. Sikapin nating tuklasin ang mga ibig sabihin ng Diyos sa kanyang mga utos at upang maipatupad natin ito ng tama. Ulitin po natin ang ika-3 utos, Exodus 20 verse 7, "You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name." Ngunit sa King James Version translation ay mas clear po. Sabi po sa King James Version, Exodus 20 verse 7, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless and taketh his name in vain." Sa Hebrew word ng take, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain," ang take po sa Hebrew word ay nasa, means to lift up, bring forth, high, magnify, raise. Dito sa US, ang ibig sabihin ng NASA in abbreviation ay National Aeronautics and Space Administration. Marahil itong mga scientist na ito ay dito nila nakuha yung idea na NASA, na bawat letter ay meron ngang nagre-represent ngayon. Kasi ito po ay ayon sa pag-aaral sa kalawakan, himpapawid, and outer space. Dito sa ika-3 utos, 'pag ginamit natin ang pangalan ng Diyos, ito ay pagpupugay natin at ang Diyos ay inaangat natin. Pero di puwede na i-lift up natin ang name ni God tapos ay ibababa natin bigla. Ang pangalawang mahalagang Hebrew word sa King James Version translation ay, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain." Vain, Hebrew word ay shav, means
emptiness, vanity, false, worthless, common, useless, desolating. Kumbaga, itinataas natin ang pangalan ng Diyos, tapos sa mga ikinikilos natin, ibinababa naman natin siya. Di siya namamagnify sa mga pamumuhay natin. Sa paanong kaparaanan? Di ba mahilig tayong mag-oath o mag-promise? Pero kalaunan, di naman natin natutupad o di natin tinutupad sa ating Diyos at pagkaminsan sa ating kapwa. Proverbs 20 verse 25. It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one's vows. Huwag tayo basta-basta mag-usal ng vow tapos pagsisisihan sa huli. Kasi pag padalos-dalos sa pagbitiw ng salita at later on marirealize mo na di mo pala yung dapat nasabi, huli na ang lahat. Di na tayo makakaatras kasi nasabi mo na. In Judges 11 verse 30, and Jephthah made a vow to the Lord, if you give the Ammonites into my hands, verse 31, whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in triumph from the Ammonites will be the Lord's, and I will sacrifice it as a burnt offering. Verse 32, then Jephthah went over to fight the Ammonites, and the Lord gave them into his hands. Verse 34, when Jephthah returned to his home in Mizpah, who should come out to meet him but his daughter, dancing to the sound of timbrels? She was an only child. Except for her, he had neither son nor daughter. Verse 35, when he saw her, he tore his clothes and cried, oh no, my daughter, you have brought me down and I am devastated. I have made a vow to the Lord that I cannot break. Pag nakapagbaw na si Jephthah sa Diyos, na if nanalo siya sa pakikipagdigma sa Ammonites, ang unang lalabas sa bahay niya ay iaalay niya sa Diyos. At di inaasahan ang kaisa-isa niyang anak na babae, bukod dito ay wala na siyang anak, ang lumabas ng tahanan nila. Di na niya mabawi ang kanyang vow. Kaya mag-iingat tayo pagdating sa pag-uusal ng vow sa Diyos o sa kapwa-tao. Kaya wag tayo basta-basta mag-uusal ng vow nang di mo muna ito pinag-iisipan maigi. Noong unang panahon ng mga Israelita, ang pag-promise nila ay by handshake or something na isang bagay na nagre-represent or pledge, kagaya kay Judah at Tamar. Genesis 38 verse 18, he said, what pledge should I give you? Your seal and its cord and the staff in your hand, she answered. So he gave them to her and slept with her, and she became pregnant by him. It represents an oath or a promise. Another one about Ruth and Boaz. Nag-close sila ng deal about sa naunang guardian redeemer. Ruth 4 verse 8. So the guardian redeemer said to Boaz, buy it yourself, and he removed his sandal. Proverbs 25:14, like clouds and wind, without rain is one who boasts of gifts never given. Parang ganito ibig sabihin ng talata. Na nangako kung ano-ano, syempre yung pinangakuan naniniwala naman. Pero di mo naman tinutupad. Meron pa ba dito sa atin na nag-promise at naniwala yung tao, tapos di naman tumutupad sa usapan? Isipin ninyo kung ano-ano yung promise ninyo sa Diyos at sa tao, pero up to now, di nyo tinutupad. Nakakahiya naman po. Kasi we're hurting people in a process or pinaaasal lang pala. Taon na ang binilang, up to now, di pa rin tumutupad sa Diyos at sa tao. Ecclesiastes 5:2, do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few. Verse 3, a dream comes when there are many cares, and many words mark the speech of a fool. Verse 4, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Verse 5, it is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Itong commandment number 3
ay making vows to our God at making vows sa kapwa natin. Yung mga pangako na napapako at taon na ang lumipas, di pa rin tinutupad yung mga ipinangako sa Diyos at sa kapwa-tao. Mag-iingat po tayo lalo na if sa Diyos tayo mag-vow. Kasi ang Diyos ay nananahan sa ating loob at ito nga ay ang ating mga puso. Ito yung nature na nakaprinted na sa ating pagkatao. So, saan tayo pumunta? We are carrying the light or the reflection of our God. Pag di tayo tumutupad sa ating mga pangako, ginagawa natin ang presensya o ang pangalan ng Diyos ay void, vacant, or nothing. Deuteronomy 23 verse 21, if you make a vow to the Lord your God, do not be slow to pay it, for the Lord your God will certainly demand it of you, and you will be guilty of sin. Naalala niyo pa ba kung makailang ulit na tayo nag-vow sa ating Diyos pero ang iba ay di natin tinutupad? Tayo po ay representative of the Most High God. Nagre-reflect po si God sa mga buhay natin. At pag nag-promise tayo at di ito tinutupad, ginagawa natin na walang saysay ang pangalan ng Diyos sa mga buhay natin. Pag di tayo namumuhay according sa panuntunan ng Diyos, ibinabagsak daw natin ang pangalan ng ating Diyos. Kaya nga, do not misuse the name of the Lord your God in vain. Tayo ang nag-aangat pero sa pamumuhay natin, tayo rin din po ang nagbabagsak sa ating Diyos. At pag nagbow at di natin tinupad, na magre-require ang Diyos ng kabayaran at tayo ay hahatulan ng guilty. Remember sa unang utos na siya yung Diyos natin at wala na iba pa. Ito po ay pag-aaral lamang. Wala pong magtatampo inuulit ko, para maunawaan natin maigi ang ikatatlong utos. Ganito kadami sa atin na nagpa-promise na pag umaasenso ako, madami akong tutulungan o tutulong sa gawain. Ang iba po ay tumupad sa promise nila kay God. Ngunit yung iba, tumupad po ba? Pag meron tayong ginawang commitment sa kapwa natin, nung nangangailangan tayo ng tulong, napaunlakan tayo, nawa yung pangako ninyo sa kanila ay tinutupad din natin. Huwag yung ibaon na lang sa limot. O kaya, nangakong babayaran ng kapwa, ngunit ang iba dapat pansingilin dahil walang pusa sa pangako nila. Pangit po yun, napapahiya ang Diyos sa atin. Kasi nga po, ang Diyos ay nakatira sa ating mga puso. Ecclesiastes 5:5, it is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Ulitin po natin ang ikatatlong utos. Exodus 20 verse 7, you shall not misuse the name of the Lord your God. For the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. At ito yung eksakto at detalyado na ibig sabihin ng ikatatlong utos sa Leviticus 19 verse 12. Do not swear falsely by my name and so profane the name of your God. I am the Lord. Ito lang po sa 10 utos na pag nalabag ay walang kapatawaran. If we make a promise and did not fulfill it, ginagawa nating worthless ang pangalan ng Diyos sa ating mga buhay at sa ibang tao. Parang ganito sa realidad. You should not make God's name void or common by making an oath in His name and not keep it. For the Lord will hold him accountable for making His name no different than any other name. Huwag tayo mag-vow o mag-promise at di tinutupad dahil ang reputasyon ng Diyos ay nailalagay sa alanganin. Kasi parang ordinaryo na lang mangyayari sa pangalan ng Diyos. Mapapahiya ang Diyos dahil sa atin, lalo if malalaman na pinangangakuan ninyo na alam na kayo ay mananampalataya ng Diyos ng Israel. Ang Diyos ang mas lalong napapahiya. Bilang mananampalataya ng Diyos ng Israel, pakaisipin muna bago magbitiw ng pangako sa Diyos at sa kapwa. At pag tinupad naman natin ang ating vow sa Diyos at promise sa tao, na ma-magnify ang ating Diyos at hindi napapahiya ang kanyang pangalan at ang Diyos ay napupurihan pa. Psalm 61 verse 8, then I will ever sing in praise of your name and fulfill my vows day after day.
Psalm 116 verse 18, I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people. Ang ikatatlong utos, Exodus 20 verse 7, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Ikaapat na utos, Mandment number 4, Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day by keeping it holy. Kung mapapansin sa 10 utos, ito lang yung sinabi na i-remember. May mga tanong, should we even keep this commandment? Mayroon ba siyang relevant sa panahon natin ngayon? Lalo tayo ay kilala na nag-observe ng Sabbath day at pati New Moon. Why do we keep it on? Anong araw ba talaga ito i-observe? How do we keep it? Paano ba natin ito talaga pahalagahan? Una, yung Hebrew word for Sabbath ay Shabbat. Means to rest, to cease from all work. Tignan natin paano ito gagawin. Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day by keeping it holy. Verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. Verse 10, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, or your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. Verse 11, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. I-remember daw natin ang Sabbath day. Remember sa Hebrew term ay sekar. Di po siya sakal, sekar. Kasi yung iba parang nasasakal sa pagsunod ng Sabbath day. Kasi dami daw bawal. Pero alamin natin bakit i-remember ang Sabbath day. Sekar ay isang Hebrew word na ang ibig sabihin ay to remember with a purpose. Di ibig sabihin na, ay, naalala ko na. Di po ganun ang ibig sabihin ng remember the Sabbath day. Sa Hebrew culture is to remember with a purpose. Merong action na gagawin. At ito nga po ay to keep it holy. Ito po yung kaparaanan na i-remember natin. Exodus 20 verse 11, for in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. God wanted us to make it holy. Means, set apart from ordinary day. Kasi we will make it a purpose na pabanalin ang araw na iyon. Kung tawagin nga ay Sabbath day, it is different from any other day. We are set apart to follow it with holiness. Kaya gusto ni God, i-remember natin ang Sabbath day. Kasi dahil in 6 days, masyado tayong busy sa pangsarili nating mga gawain. Kaya nais ng Diyos, ang ika-4 na utos ay i-remember natin ito maigi. Ibukod tangi sa mga ordinary days dahil sa ika-7 araw, nagpahinga ang Diyos at alalahaning mayroon Diyos na lumikha ng lahat sa mundo. Di lang basta nagkaroon ng mundo basta-basta, kundi mayroon Diyos na lumikha nito. Sabbath day is a very special day at di ito ordinary day lamang. Alalahanin ito na may kabanalan in respect to our Creator. Nais ng Diyos maalala ng mga Israelita in Exodus 20 verse 2, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Siya yung Diyos na nila ngayon at di yung mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptian. Alalahanin ito at pabanalin dahil ang Diyos na nagpalaya sa kanila ay banal at nais ng Diyos tuwing ito ay gugunitain ay may kasamang kabanalan. Nais ng Diyos ito ay special sa lahat ng araw na ginawa ng Diyos dahil ang Diyos sa daming tao sa mundo, ang mga Israelita ang pinili niya. Deuteronomy 7 verse 6,
For you are a people, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be his people, his treasured possessions. So like us, pinili natin ang Diyos ng Israel na maging Diyos natin. At dapat ito po ay ating alalahanin na may kabanalan tuwing Sabbath day. Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day by keeping it holy. Ang tanong, should we even keep this commandment? Deuteronomy 11 verse 26, see, I am setting before you today a blessing and a curse. Verse 27, the blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. Mandatory na sundin ng mga Israelita ang Diyos kasi ang Diyos ang nagpalaya sa kanilang pagkakaalipin. At tayo naman ngayon ay binibigyan din ng opportunity to follow the commands of God and to serve Him or not. Kasi yung blessing niya sa atin ay proportion sa ating direct obedience sa pagsunod sa kanyang mga utos. Dahil di tayo direct na mga Israelita, kaya it is our choice to follow God or not. Ngunit kung susundin natin ang nasusulat sa Ten Commandments, blessing will overflow for us from our loving and living God. 1 Samuel 15 verse 22, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Obedience lang ang proof natin that we love our God. Amen po ba? Why do we keep it on? Exodus 20 verse 8, ulitin natin. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. Verse 10, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. Sino tayo para mag-declare ng sarili natin kung anong araw natin i-observe ang Sabbath day? Ang Diyos lamang ang may karapatan magsabi kung kailan ang araw ng Sabbath day. Ang iba, sila ang nasusunod sa araw at oras ng pagsunod nila sa Diyos. Di po yun uubra. Mayroong itinalaga ang Diyos at yun po ang panuntunan natin. Ang nais ng Diyos, ang Sabat po ay on the seventh day. Di na natin to pwede i-question. Diyos po siya at maalam sa lahat. Parang ganito, bakit need ng isang wife lang ng isang lalaki? Bakit di pwedeng madaming asawa ang lalaki? Kasi sabi sa Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Di sinabi na dapat madami kang asawa. Ang tao na lang po ang may gusto nito. Pag sinabi ng Diyos, yun na po yun at paniwalaan natin to. How do we keep it on? Ganito kasimple. Exodus 20 verse 10. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. Dapat iset apart natin ang araw ito kasi yun ang gusto ng ating Diyos. Tayo ay set apart for God's glory. Dapat nagre-reflect ang command ng Diyos sa mga buhay natin. In Isaiah 58 verse 13, if you keep your feet from breaking the Sabbath, and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words, doon lang tayo huminto. Di natin pwedeng gawin ang ating own pleasure sa araw na ito. Yung word na as you please on my holy day, I work po ang tinutukoy dito. Isaiah 58 verse 3, taas tayo ng kaunti. Why have we fast? They say, and you have not seen it? Why have we humbled ourselves, and you have not noticed? Yet on the day of your fasting, you do as you please and exploit all your workers.
Parang ganito, ikaw yung boss, sumusunod ka sa Sabbath day, pero yung mga worker mo, hindi. Dapat ay Exodus 20 verse 10, "But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns." Dapat consistent tayo sa sinasabi ng ikaapat na utos, ceasing from work. Yung anak ko po dito, yung boss niya ay Jewish. Jewish. Kaya pag Friday dito, 3 p.m., no work na sila. Naka-off talaga yung CP ng boss niya, hindi pwede matawagan. Pagkatapos ng Sabbath day, doon pa lang pwede sila makausap. Nais ng Diyos, kunin natin ang pagkakataon nito ng wag mag-work, bagkos magkaroon ng quality time with our family, pagkwentuhan o pag-usapan about God's Word or God's creation. Ang Shabbat or Sabbath ay mag-uumpisa Friday sundown or Shabbat or Sabbath sundown. Nung unang panahon, ang ginagawa nila, sabay-sabay nagkakainan, pinag-uusapan nila o ginugunita nila ang mga mabubuting ginawa ng Diyos sa mga buhay nila. Kasi nga po, dahil sa nagdaan na 6 days, mga busy sila. Tayo naman po, moderno na. Meron tayong gawain at sama-sama nag-aawitan at nagpapatotoo sa mga ginawa sa atin ng Diyos at may pag-aaral na every Sabbath day. At sa GC natin, pinapaalala natin at nagbabatian ng a delightful Sabbath day. Means, let us all cease from working. Maraming blessing na papaloob sa ikaapat na utos na ito. Kaya nais ng Diyos, i-remember natin ito maigi. Exodus 20 verse 8, "Remember the Sabbath day by keeping it holy." Mababasa natin ang mga blessing sa pagsunod sa mga pinag-uutos ng Diyos sa Deuteronomy 28 verses 1 to 14. Basahin po natin yan mamaya pagkatapos ng gawain. Dahil sa pagsunod ng tama sa ikaapat na utos, ay maraming ma-unlock na blessings na mapapasa ating lahat only if we are willing and obedient to our loving and living God. Ikatatlong utos, Exodus 20 verse 7, "You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name." Ikaapat na utos, Exodus 20 verse 8, "Remember the Sabbath day by keeping it holy." Deuteronomy 28 verse 13, "The Lord will make you the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God, that I give you this day, and carefully follow them. You will always be at the top, never at the bottom." Isaiah 1:19, "If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land." Proverbs 8:33, "Listen to my instruction and be wise. Do not disregard it." Maraming salamat po. Inaanyayahan ko po si Elder Darius na awitan ang ating napakadakilang Diyos. Langit at lupa umaawi, sumasamba sa'yo, at tanging ngalan mo ang itataas sa lahat ng panahon. Luwalhatiin ka, magpakailan pa man, karapat-dapat ka tumanggap ng papuri, alay. Langit at lupa umaawi, sumasamba sa'yo,
tanging ngalan mo ang itataas sa lahat ng panahon. Luwalhatiin ka, magpakailan pa man, karapat-dapat ka tumanggap ng papuring halal. Luwalhatiin ka, magpakailan pa man, karapat-dapat ka tumanggap ng papuring halal. Langit at lupa umaawi, sumasamba sa'yo, tanging ngalan mo ang itataas sa lahat ng panahon. Luwalhatiin ka, magpakailan pa man, karapat-dapat ka tumanggap ng papuring halal. Luwalhatiin ka, magpakailan pa man, rapat-dapat ka tumanggap ng papuring halal. Langit at lupa umaawi, sumasamba sa'yo,